Nag-picture pa siya kahit at this morning, 16:30. Nagda-document talaga siya. Kasi nag-experiment siya. Araw-araw ako mag-request ng search and rescue dito. Kasi pinagtatangkaan niya yung buhay ko. Kasi naririnig ko sila nakadiri yung naririnig ko. Nagchuchok-tsakan sila, tapos may iba pa siyang pinapadinig. Yung babae na to na nasisiraan ng elevator, lagi na sinasabi na hindi na ako. Naririnig na yung ako, ipina-access ako sa akin ng assistant ko. Yung nag-claim ng assistant ko kasi nagpakaso din. Tapos pinagbibintangan niya ako. So, yun lang. Nagpipicture siya dito. May na rin nakikita akong flash ng lights dito. Nilagay niya na naman pag hindi ako lumalabas. So, yung documentation. So, hindi ko to tinotolerate. Wala akong pakialam dito sa mamamatay tao na to. Marami na siyang ginawa ng kalokohan na katulad ko. Single, tapos walang jowa, tapos ang ipapalabas niya, nakipagkita sa iba, nakipagtsatsakan sa iba, na tapos nabuntis, tapos namatay, dahil daw ectopic pregnancy daw, bla bla bla, etc. Tapos, ang gusto pa yata nito, gamitin ako. Niloloko niya kami yung mga kapatid ko, pinaglalako niya yung mga tao nakapaligid sa akin naman sinasabotahin niya ako kasi hindi ako makapagtrabaho, 2 taon na. Hindi ako pinagtatrabaho, tapos pinapaniwala niya ito na pinagkaso niya ako. Tapos sabi ko, ano yung gagawin ko para mapabilis yung resolution ng kaso, 2 taon na. Tapos wala ako, gusto niya lang na gamitin ako, na makibigyan lang daw ako. Sabi ko, wala akong naiintindihan, ano papakinggan ko. Kasi pinatigil ko sila. Ako yung nagpatigil sa kanila na no need na, kasi hindi naman ako yung tutulungan sa ginagawa nito. Iniisahan ako, pinapahirapan na ako, tapos ginagamit kami, tapos pinagagalit kami ng mga kapatid ko, ng pamilya ko dito. Pinagawa kasi sila ng nasisiraan sila ng bait siguro. Hindi na ako nakakaintindi. Tapos pinipilit niya pa rin ako makinig. Kaya araw-araw ako magre-request ng search and rescue dito.